Okay, so guys, for today, gagawa natin ng full video tutorial tong isa sa mga ginawa natin ng short videos, no? So, for this one, so ang gagawa natin ng full video tutorial is yung function na concatenate. Pero before that, please, I'm asking you for your support, no? Pa-follow naman po dyan, mga kaibigan. Pa-subscribe na rin, no, or pa-like and share para naman kahit papaano, no, baka sakali kumita ako dito sa ginagawa kong to. Okay, so to start, syempre buburahin muna natin to, no. So actually guys, ipapakita natin kung paano ginawa tong dalawang to, no, yung usual way tsaka yung another way. Okay, so start muna tayo dito sa usual way. Of course, equal sign, and then yung word na concatenate. And then, yung first name, kunwari, pinapahanap sa'yo ng boss mo, gusto ko first name, ganito yung format na first name, middle name, last name. So, kunwari ganyan. Right? So, of course, unahin natin yung first name. And then, sundan natin ang comma. And of course, para magkaroon po tayo ng space, ganito po siya. Yung quotation mark, and then, lagyan nyo ng space, no? Hit space. And then, another quotation mark, tapos comma. Yan. Tapos, sunod natin yung middle name, tapos comma uli, quotation mark, no? Same process, tapos comma uli, and then yung last name. So, tingnan natin kung paano mangyayari dyan, no? So, hit enter. Pag hit enter natin, voila. No? Meron na tayong spaces between sa first, middle, and last name. So, paikutin natin, no? Paano naman pag sinabi ng boss mo, gusto ko ang format last name, tapos first name, and then middle name. So, pagbalik-baliktarin mo lang siya, of course, no? Pero, this one, so, ulitin natin, para malinaw. Alright. So, concatenate, tapos last name daw una. Last name, tapos comma, lagyan natin yung quotation mark, and then, this time, comma ulit. Tapos, sara natin siya. Quotation mark again. And then another comma. And then yung first name naman. First name. And then comma. Quotation. Space. Quotation. Comma. And then lastly yung middle name. Tapos sara natin siya. Hit enter. Alright. Diba? So, minsan, sabi ni boss, ba't ganito? Magkadikit yung Smith tsaka James. Di lagyan natin ng ganito. Yung comma, lagyan natin ng space, no? Kumbaga quotation mark, tapos comma, tapos space, tapos hit enter. Yan, ganyan siya. Okay? Alright. So, punta naman tayo dito sa another way. Mas mamaya, lagyan natin ng bonus tong video na to. No? Pakita rin natin kung paano ginagawa yung trim and then yung proper. Alright, so lagyan natin to, no? So ito, tuturo ko rin sa inyo ito, no? Hindi naka-merge siya, pero ba't gano'n nasa gitna? Tuturo ko rin sa inyo yan. Okay, concatenate, tapos lagyan na lang natin trim and proper. Yan, ganyan. Okay. So, saan na to, no? Alright. So, for the another way, no, yung pinakita ko, mas madali kasi itong ganito, guys, no? So, hindi mo na kailangan pang i-type itong function na to. So, instead na type natin yung concatenate, there's another way, which is pinakita ko nga doon sa short videos natin, no? So, of course, papakita na natin ito. Start natin with the equal sign, then first name, tapos yung end sign, then same lang din naman doon sa ginawa natin, no? Pinagkaiba lang dito, guys, na imbis na gumamit tayo ng mga comma at ginamit natin, tinype natin yung word na concatenate, no? Ganito lang siya, no? Idediretso natin, kumbaga gagamitan lang natin siya ng end sign. So, A3, which is in James, no? Tapos end sign, tapos comma, quotation, space, quote, tapos end sign, yung middle name, tapos end sign, and then quote, space,
quote, tapos end sign, and then yung last name, then hit enter. Yun. So, yun siya, no? So, paano naman kapag kunwari ganito yung format? So, same din naman, no? Parehas lang, no? Kunin muna natin yung last name, end sign, then yung quote, comma, lagyan mo ng space para sa first name, nilagyan mo ng i-quote mo, tapos end sign, tapos yung first name, and then end sign ulit, tapos quote, space, quote, end sign ulit, and then yung middle name. Hit enter. Ayan na siya. Alright. So, paano nga ba yung ginagawa natin? No? Sabi dito, no? Sabi natin doon sa video natin, double click, no? Or drag. Ganyan lang siya. Okay? Para mag-apply yung formulas natin or yung formula natin doon sa ibang row or cells na of course, paggagamitan nyo rin ang formula na yun. So, this way, on this side naman, yung another way, double click na natin. So, parehas lang siya. Alright. Okay. So, since napaliwanag na natin step by step kung paano gumamit ng concatenate, the usual way or yung another way, no? So, as promised, ang gagawin naman natin is, or papakita natin rather, ay kung paano gamitin yung trim function. Okay, so paano ba yung trim? So, let's say for example, burahin natin to. Let's say for example, yung raw data na binigay sa'yo o kaya yung list of names ay sablay-sablay. Kunwari ganyan, may mga space-space ganyan, no? May space-space ganun. So, paano natin gagawin yun? Doon papasok si trim. Okay, kumbaga parang tatanggalin niyo yung mga spaces na hindi kinakailangan. So, paano ba yun? So, let's say for example, ito muna, no? So, kuha tayo ng ng ibang, hindi, mas maganda tong may naisip ako. Let's say for example, ito. Itong mga to, no, copy natin dito sa kabilang side. Okay? Tapos, o nga pala guys, no? So, syempre, pag kinopy ko to, formula yung makukuha, no? So, ganyan mangyayari. Para makuha mo, no? Another, na naman to? Another thing na pwede natin matutunan dito sa video na to, no? So, paano makuha tong mga Smith-James-Tyler na to na hindi formula yung mangyayari dito is ganito lang siya, no? Face values nyo lang siya, no? Itong values na to, no? So, copy nyo yung, yung source. Ganyan siya. Tapos, ito, ganito lang ako ginagawa ko, no? So, right click, tapos itong may 1, 2, 3, no? As values, space as values. So, yan. So, makikita mo, wala nang formula, no? Ganun na siya. So, lagyan muna natin ng spaces itong mga to, no? So, lagyan natin ng spaces. Gamitin natin yung another way kung gagawin natin. Oh, may space talaga. Okay, so paano may tatanggal yung mga spaces tayo niya? Kunwari, 1,000 to. No, dito sa atin, sa example natin, 50 lang to. Paano kung 1,000 to? Diba? So, hindi naman natin pwedeng, or nakakapagod naman, tanggalin natin ganyan isa-isa yan, diba? Tanggalin natin isa-isa, abutin ka siguro ng siyam-siyam, no? Ubus na yung 8 oras mo sa trabaho, hindi ka pa tapos, no? So, ito yung mas madaling paraan, of course. Dito papasok si trim, no? Pangalanan muna natin, trim, no? Equal sign, of course, yung word na trim, diba? Obvious naman, no? Yung trim, tapos, ito, select mo lang yung text. Mawawala na yung spasyo niya, yung spaces na sa ibabaw o sa harapan rather, no? Tapos same thing, double click mo or drag mo para mag-apply sa iba. So testing natin, tignan natin, i-align left natin. Alright, so wala na, no? Wala na yung mga spaces na yan. Okay, yan. So dito po pumapasok or dito natin magagamit yung trim function dito sa Microsoft Excel. Okay. Okay, so tapos na tayo sa trim, no? So, tuturo ko naman sa inyo, as promised, yung paano gamitin yung proper. Pero, ito, sama na rin natin to para isang bagsakan na, no? So, ituro ko na rin sa inyo kung paano yung lower kasi hindi rin tayo makakapag-proceed kung ganito yung format na, no? Kasi yung proper po kasi, no? Just to explain,
ito na yun eh. Ito na yung ano, proper, kumbaga, yung proper format niya, no? Kung paano siya sinusulat, no? 'Di ba? Capitalize yung umpisa, no? Ng mga anong last name, first name, tsaka middle name, no? Tapos yung mga sumunod na letters, yung mga naka lowercase na. Pero of course, naka proper na 'to. So paano pa natin magagawa, no? So syempre, kailangan muna natin siyang guluhin, no? So, guluhin natin, no? Kunwari, i-lower natin siya. So ito yung tawag dito, yung function naman na lower. So lower, of course, no, from the word itself, no, ilo-lower case natin tong mga text na to, no? So apply natin sa iba. Ganyan po siya. So ganyan lang, equal sign, lower, tapos yung text or yung cell na naglalaman ng values na gusto mong ilagay sa lower case. Yan, yan siya. So same thing, no, lagyan natin dito upper. Ganun lang. Parang binagbaliktad mo lang sila. Yan lang. So, ito naman, i-uppercase mo silang lahat. Okay? So, of course, wag na tayo magpatumpik-tumpik pa, no? Pakita na natin kung paano yung proper. Kasi ito naman talaga yun, no? Okay, so, from the word itself lang, guys, no? So, gitna natin ng konti para makita, no? So, kunwari ito yung upper, no? So, equal sign, tapos yung salitang proper, no? Tapos select mo lang kung ano yung cell na nagko-contain ng gusto mong i-proper yung format niya. As simple as that, guys. Okay? So, same thing. Double click natin para mag-apply sa iba. Yan. Okay. So, ngayon, kapag kunwari may mga magugulong raw data na binigay sa inyo yung boss nyo, no, madali nang ayusin. Madali nyo nang maayos lahat. Okay? So guys, thank you so much for watching. Please follow, subscribe, pa-like naman po, no? At pa-share ng videos na to. At sa susunod na gagawin natin video, or should I say lahat po, no? At marami pang iba, no? Kahit hindi natin nagawa ng short videos, gagawa natin siya ng full video tutorial para at least details or detailed, no, in details yung mabibigay natin na information. Okay, so guys, thank you so much sa panonood and God bless. Thank you.